Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan magkabayan, akala mga paninira ang totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga bayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 97 na mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 85 na mga comments. Lerma Sundita. Meron siyang 73 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 47 na mga comments. And Edel Toto Baldoisa. Meron siyang 42 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi rin pong shares ng ating mga videos. At doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan at bagaabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Lynn White, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. And also thank you so much kay Das Music Vlog, nabigay sa atin ng 1,000 Japanese yen. Thank you so much. And also thank you so much sa nabigay sa atin ng GCash. Thank you kay Milagros Nuesca, nabigay sa atin ng 1,500 pesos makabayan. Thank you so much. And also, syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Flaviana Abila, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Masking Digma, Eduardo Cartera, Maria Medasiplon, Tink Abel, Joselisa Moises. Nandyan rin po si Leoncio Jr. Caga. Hi to Lynn Gonzalez, Lilian Dalyabe, Vance Doms, Lorenzo Rodelia. Kasama rin po natin si Lordy Preto, Joel Layowen or Laya Uen. Nandiyan rin po si Maria Cristina Concha. At syempre, i-greet natin tsaka i-shoutout natin ating mga legends, mga senior citizen. Hello po, kumusta po? At saka syempre, i-greet natin ng happy birthday ng ating mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga bayan? How are you today? Okay, so today is Monday, January 13 mga bayan. Di ba maraming event ngayong araw? Maraming event ngayong araw mga bayan. At saka pasensya nga pala no, kasi kahapon wala po si Sir Ivan. Di ba wala tayo? Kasi nga napakasakit po ng aking singaw mga bayan. Meron pa tayong singaw dito sa aking dila at saka nasa ilalim mga bayan at saka gitna pa. Gitna talaga eh. At saka kapag ako po yung magsasalita mga bayan, ang sakit talagang magko-connect dito sa aking tenga yung sakit. Ang sakit talaga eh. Pero ngayon, care ng konti. Ano lang, tiis ganda mga bayan.
Kasi hindi pwedeng papalampasin ito mga fake news ng kabilang kampo. Kahit masakit po ating singaw, okay lang. Kaya pa rin pong mag-smile si Sir Ivan. And also today, di ba ngayon pong araw mag-resume po yung HOR makabayan. Mag-resume na naman po sa kanilang session ang HOR. Siyempre, pag-uusapan nila yung tungkol dito po sa impeachment case ni Sara Duterte na 4 makabayan. Pag-uusapan nila ngayong araw makabayan. And also, siyempre, pag-uusapan rin po nila kung anong pwedeng ikakaso dito kay Sara Duterte. At marami pang iba. Like for example, ito na pong tungkol sa EJK or War on Drugs makabayan. Kasi nga, if we're not mistaken, mag-resume na rin po yung Quadcom hearing makabayan. So, kaabang-abang talaga. And also today, alam na ho nating lahat na ngayong araw po yung rally ng INC makabayan. Nakita ko kahapon, di ba nandun sila si Papa Ben, nandun po si RTV makabayan, nag-vlog sila kahapon doon sa Quirino Grandstand. Si RTV, siya po ay INC member makabayan. Yes, si RTV. At saka nakita ko rin po doon kahapon, ito pong si Vincent Tabigi. Na kung sa makabayan, gin-vlog nila kahapon yung venue, yung setup po ng rally, isasagawang rally po ng INC makabayan. So tara pong expect natin na marami kasi nga Quirino Grandstand makabayan. Nakita na po natin kahapon doon po sa vlog ni Bisdak yata yun if not mistaken. Kasi nga pumunta doon yung mga DDS makabayan. Nagpunta kahapon yung mga DDS ng mga vlogger. Kay Bistak yata ko yung nakita na kung saan merong nakita doon makabayan na gumawa na po ng mga tent ang mga membro ng INC kasi nga sila po yung mga membro na malayo po makabayan nasa probinsya. So doon na po sila natulog kagabi doon sa Quirino Grandstand. So expected natin na marami talaga pong magpumuntahan na mga membro ng INC sa rally makabayan. At pati rin po itong mga DDS, sisingit rin po. Sisingit sila makabayan. Kasi nga nakita ko doon sa vlog nila ni Bisdak saka yung isa kasama nila na sila po ay pumunta po sa rally makabayan, makikigulo. At saka ipakita ko muna sa inyo. Ito rin pong ngayong araw, meron pong grupo or meron pong INC na sila po ay pupunta doon sa Quirino Grandstand makabayan. So ito po ang vlog na isa po sa member po ng INC. For more details, let's watch this. Tama ka. Sa akin to. At makikita nyo po yung mga banner po dito na dadalhin po sa National Rally for Peace doon sa Quirino Grandstand. At yung mga kapatid dito ay naka-ready na po. Ang inaantay na lang po natin yung mga bus. Ang darating po na bus dito ng mga Egypt ay 14. So marami po ito, mga kababayan. Organisado po itong gagawing ang rally na ito. Talagang dito nyo makikita na napaka-organized po ng INC sa mga usaping mga pagkakaisa. Basta lang po inaantay dito mga kababayan. Basta lang po siya. Ayan, ano yung mga nakalagay mga kababayan? Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Kita nyo naman mga kababayan. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Magkaisa para tumatag ang bansa. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Bayan ang asikwasuhin, hindi sariling mithiin. O, di ba mga kababayan? Yan po ang tinatawag na mga banner po na dadalhin. Pwede yan, ay sarap yan. Ayan, ito na po sila mga kababayan. Ayan, tingnan natin yung mga may banner dito na Ayan, nakikita nyo, excited po sila mga kababayan. Di ba? Ay mga kapatid, ito na po yung mga bus na sasakyan papuntang Quirino Grandstand. Ganyan po ka-organisado ang Iglesia ni Cristo sa mga usapin na pagkakaisahan po. Talagang ready na po yung mga sasakyan dito. Kasi natin ako, hindi na makakalaw.
Di ba klaro niya sinabi, ang rally nito ng INC para po sa pagkakaisa ng mga kabayan. Pagkakaisa kasi peace and unity daw ang itong rally na to. Klaro yan, DDS. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kabayan, tungkol dito po sa sinabi rin po ni RTV na siya po ay isa pong membro ng INC mga kabayan. Sinabi niya to kahapon. Kasi nga, may nag-message sa kanya, okay naman daw na pupunta yung mga DDS. Pero actually, nakapasok na po yung DDS mga kabayan. Nandun sila kagabi. Nakita ko sa vlog nila ni Miss Dax, sila si Vincent Tabege. Kasi alam mo natin, di ba si Vincent, siya na po bumaliktad mga kabayan. Siya na po ay DDS vlogger. Nandun sila kagabi. So ito po ang paalala ng membro po or siyang membro po ng INC tungkol dito po sa gustong sasali pupunta na hindi kabilang sa INC mga kabayan. For more details, let's watch this. Gusto lang ng iglesia ng konting pagbabago. Pagbabago lang, walang ano. Ayun lang yung ano sa amin eh. Oo, yung pagbabago. Pagbabago. Yung para sa sambayan ng Pilipino. May nagtanong, pwede ba DDS? Basta hindi kayo makikipaggulo. Ayun lang naman eh. Mag-vlog lang kayo. Pero wala kayong babanggit na kung sino man sinusuportahan nyo. Ito po ay bilin din. Walang babanggitin na kahit sinong ano. Bilin nga rin eh, pagka merong kumakandidato, kunyari isang, not to mention ko sino na nag-offer na libreng pagkain, bilin na wag daw tanggapin. Ayun yung bilin. Ito ay para sa kapayapaan. Kaya hindi tayo nagbe-mention ng kahit sinong mga tumatakbo ngayon. O senator. Ito si Vincent to. Guys, paabuti na natin 2,000 likes. Malapit na Oh, grabe. 2,000 likes. Lakas. 2,000 yun na. Hello Art, Beth Almasan. Uy! Subscribe nyo RTV RTV, pakipollow nyo. Subscribe sa channel. O, tsaka yung iba kong mga kasamahan vlog. Libat na kayo sa amin. Kapatid na Black MPH, maano namin to. Yung Kakay. maakay namin. Tsaka si kapatid na Papa Papa Bill. TV. At kapatid na Para lang ako sa kapayapaan. Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng ano. Bibigyan linaw lang natin yung mangyayari bukas. Ano yung mga bawal? Anong bawal? Anong bawal? Baka pumunta sila eh. Ano eh, pre, bawal yung shorty. bawal ka mag-cup bukas, pre. Bawal naka-jacket kayo. Bawal Tapos yan. yung bag nyo kailangan transparent. Mamayang gabi kung Paano transparent? Transparent yung makikita yung laman. Oh, siya sabi ko na, transparent na bag. Bawal po yung bagpak. Pre, nakabagpak ka. Bawal yan bukas. Ngayon ko lang dinala. wag ka rin. Paano lang kung may power bank? Pwede may power bank. Bawal Ito eh. para alam nyo baka kasi magkagulo pa. Pero wag Tapos dala pa kayong bag na mga bawal. bawal po. Bawal yung bagpak. Bawal yung Itong ano, okay na to. ito naman kasi nakaparking lang dyan. Tuminig, damit lang, Loy. Damit lang, balos. Damit lang, Loy. Damit lang. Uy, pre, naka 2,000 Yung damit, road to 3. yung damit, di ba, ano? Yung damit, di ba, White yung damit. white talaga. Hindi pare, white. Kasi white yung ano. Okay, so klaro yan mga DDS. Ang dapat i-wear ninyo, kung gusto nyong sasali dyan sa rally ng INC, dapat naka-wear kayo ng white. Walang red, walang green, walang anuman, para nakafocus kayo sa agenda ng INC. Bakit ko ito ipinakita sa inyo mga kababayan? Kasi nga para klaro dito, ang sinasabi po ng mga INC members na itong rally nila ay pagkakaisa. Peace and unity. Walang involved ito na politiko na makabayan. Di ba? Sabi nila. Ngayon, may man nag-comment kasi doon sa Twitter makabayan o ngayon, ang name na po yan ay X. Doon kasi naghasik ng lagim itong mga DDS na kung saan, sabi dito sa post ni Miriam makabayan, ito si Miriam, siya po ay DDS. Sabi niya, the game is over. Even before it has begun. The indicator, it's going to be held at Quirino Grandstand, meaning many are expected to attend. No impeachment case against BP Sara would succeed daw makabayan. Take note, there are only 6 members of HOR or House of Representatives supporting these 4 cases filed against BP Sara makabayan. Game over na, patitik HOR. Tanungin natin yung DDS. Anim lang ba talaga yung nagsuporta dito? Anim lang ba talaga yung mga congressman po na suporta dito sa impeachment case si Sara Duterte makabayan? DDS, sure ba kayo? Anim lang ang sumuporta dito ng mga congressman sa impeachment case na filed ng grupo nila ni Castro, grupo nila ni Trillanes at saka grupo po ng mga pare, mga kabayan, 'di ba? Anim na daw na congressman. Baka siguro anim lang po
ang hindi susuporta mga kababayan. Baliktad yon, baliktad. Kasi alam natin po yung HOR, marami ho diyang suportado ang impeachment case ni Sara Duterte. Correct pa wrong? Libang baliktad po kayo sinasabi. Malamang sa malamang, 6 lang po doon ng mga congressman ang hindi susuporta sa impeachment case ni Sara Duterte. Ngayon, meron pang marami siyang sinabi mga kababayan. Ito na pong post ni Pusang Gala, 'di ba naalala ba natin si Pusang Gala? Actually, kalyado natin 'to nung panahon po ng pangampanya mga kababayan. Si Pusang Gala, sabi niya, sa mga idiots na nagsasabing hindi daw para kay Sara yung rally ng INC at nagkikisabit lang daw ang DDS. Kung hate ng INC si Sara, edi sana hinayaan na lang nila kung kaplastikang pahayag ni Dayonyor, si PBBM na makabayan. Bakit pa nila ito susuportahan at magsasayang pa ng oras sa pagrarally? Ngayon, meron pang sinabi mga kababayan. Di ba sabi po ni Pusang Gala, kung hindi pa daw suportado nila si Sara, hahayaan lang po ng INC si Sara mga kababayan. Actually, makes sense naman talaga. Kahit lahat po ng mga tao, kahit sino po yung taong tatanungin mga kababayan, asan po sa mga INC members, yung mga matituno po, kasi meron kasi mga okay na mga INC mga kababayan. Alam natin yan, meron po mga ok talaga dyan, yung mga DDS. DDS na membro po ng INC. Yung po mga matituno na membro po ng INC, hindi po yun ang kalang iniisip mga kababayan. Pero iba naman kasi sa mga DDS na mga membro po ng INC, lalo na sa mga DDS po na kabilang doon sa grupo nila ni Kibuloy, kabilang po sa grupo nila ng Morcoleta, at saka ni Sara, at saka ni Digong, iba rin po ka na pag-iisip. Kundi ang rally na to, ito talaga po ay pagsuporta kay Sara Duterte. So meron pa nag-post dito mga kababayan. According po dito kay Hara Lingayan, sabi niya, tama. Kaya mga bubong alimuom ni PBBM hindi maintindihan na cornered ng INC ang sinabi ni PBBM na do not impeach VP Sara. PBBM should show how strong his leadership is and keep his words not to impeach VP Sara. Kasi ngayon po sinabi rin po ni Karen De Santos makabayan, sabi ni Karen De Santos na sabi niya, di ba funny? Di ba nila gets na pinako ng INC si Dayonyor sa sarili niyang salita? It wasn't because full of trust pa rin ang INC sa admin neto. It was tactic to pin the bangag down on his own words. O di ba sabi la basically daw ginisa nila si PBBM sa sariling mantika na makabayan. So dito po sa kanilang mga sinasabi, ipinakita ko sa inyo to kasi ito po ay klarong-klaro sa site po ng mga DDS na suportado talaga ng INC rally itong si Sara Duterte. Kahit sino pong tatanungin, order na po natin dito, hindi po yung matitinong membro po ng INC. Kahit sinong tatanungin dito, ang rally po ng INC, supported nila itong si Sara Duterte. Bakit? Kasi di ba meron po mga sabi-sabi at saka nakikita po natin yung mga kababayan na ang kanilang susuportahan po sa year 2028 kapag tatakbo or makakatakbo pa itong si Sara Duterte bilang presidente, susuportaan nila itong si Sara makabayan. Kung makakatakbo pa, di ba DDS? Kung makakatakbo pa. Pero kapag siya may impeach makabayan, well, goodbye Sara Duterte. At saka sino dito po ang papalit kay Sara Duterte? Di ba merong sabi-sabi na ito daw si Robin Padilla, ito daw si Bato de la Rosa, or si Bungo makabayan. Di ba ito ipapalit? Alangan naman na si Polong or si Baste makabayan, mga walang kwenta yun So malamang sa malamang ay ipapalit ito kay Sara Duterte kung siya man ay ma-impeach makabayan itong si Robin Hood Padilla, 'di ba? Kaya nga nagkaroon ng rally ang INC kasi ayaw nilang ma-impeach si Sara Duterte makabayan. Gets na ba mga DDS? O 'di ba alam naman namin 'yan. Ngayon so for the makabayan, ito na pong ginagawa ng mga DDS kasi nga 'di ba sila po pinagbawalan po ng pamunuan ng INC. Sinabi rin po 'yan ng Net 25 na bawal po yung mga DDS na pupunta doon. Pero siyempre alam po ng Net 25, alam po ng INC na ang mga DDS sila po ay hard-headed makabayan. Talagang pupunta sila doon sa rally. Meron nang pong nagpahayag ngayon na isang DDS PDP laban na makikigulo doon sa rally makabayan. Si Sir Ivan, itong si Bato de la Rosa. At mismo pong siya ang nagsabi makabayan. Sabi niya,
Lahat naman tayo ay may karapatan na magpalabas ng ating damdamin sa freedom of expression. So gustong magpahayag ng simbahan ng Iglesia ni Cristo ng kanilang saloobin. So we admire that. That is an exercise of our democratic rights. Tingnan natin kung pwede tayo mag-drop by doon at makisingit, makigulo. Maglakad-lakad lang doon. Magkalo ka lang para hindi makita yung ulo mong kalbo. Pwede na. Undercover lang daw makabayan. Diba tingnan nyo, matanong natin, bakit naman mag-undercover itong si Bato de la Rosa doon sa rally po ng INC Makabayan? Kapag undercover, may meaning talaga yan eh. Diba ang pangit po ng meaning Makabayan? So dito po sa mga sinasabi ng mga DDS, included po ni Bato de la Rosa Makabayan, ipinagmukha na ditong sinungaling si Marcoleta. Anong sabi ni Marcoleta Makabayan? The INC does not take sides daw Makabayan. Diba? Sabi niya yan. That is a categorical answer there. The INC would not take sides. The INC would like to see people like the Vice President and the President to work together. That is the essence of good government. O, diba? Ibinagmukha na itong sinungaling si Marcoleta Makabayan, pati po yung INC. Ipinagmukha ng mga DDS dito na nagsinungaling yung INC. Kasi nga, diba, ang sinasabi po ng INC na itong rally nito ay Peace and Unity Rally para po sa kapayapaan ng Makabayan. Pero siyempre, iba kasi pag-isip po ng mga DDS, ayaw nila, gusto nila pong tatanggalin sa pesto CPBM. Tingnan nyo ang sinabi dito ni Miriam Makabayan. Sabi dito ni Miriam, "You're just upset that INC rally would favor BP Sara." O diba, klarong-klaro na kung ano talaga po ang kanilang goal dito Makabayan. You're just upset that INC rally would favor BP Sara. So siya po ay sinagot po ng mga pro-admin Makabayan. Sabi ito, "Are you saying that Iglesia ni Cristo was lying when they said that this rally is a peace rally and not for Sara Duterte?" Sabi ni Miriam, "They said peace rally and a rally to express no to impeachment. As I wrote, it will indirectly favor BP Sara. She won't be impeached." Siya na po sinagot po ni Tita Makabayan. Sabi ito, how sure are you that Sara will not be impeached just because INC will be having a rally? That is a good question Makabayan. Mga DDS, paano kayo nakaka-sure na hindi ma-impeach si Sara Duterte dahil lang ba nagkaroon ng rally ang INC? Iba naman kasi yung sa House. Kasi meron pong separation of power Makabayan. Kung gustuhin po ng HOR na sila po ay magpatuloy po sa isasagawa nila na rally or impeachment case dito kay Sara Duterte, walang magawa po yung iba Makabayan. Kapag itutuloy yan ng HOR, tuloy talagang yung Makabayan, di ba? Tapos sinasabi dito ng mga DDS na hindi daw ma-impeach si Sara Duterte kasi daw nakaroon ng rally ang INC Makabayan. Di ba? Gonggong talaga eh. Tapos dito, ipapakita ko sa inyo Makabayan, ito nakakatakot. Bakit si Ivan? May sinabi po ito si Gatchalian. Not just Gatchalian, pati rin po yung isa Makabayan, si Tolentino yata if not mistaken. Kasi sabi po dito sa Inquirer.net, a peace rally called by the Iglesia ni Cristo on January 13 would make politicians and government officials think twice daw Makabayan about supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte. Sabi yan ni Sherwin Gatchalian. Ibig nga sabihin, ang kanyang statement Makabayan na magdadalawang isip daw yung mga politiko na tatakbo na susuportahan itong impeachment case ni Sara Duterte. Kasi kapag itong mga politiko na to na tatakbo Makabayan, hindi na daw susuportahan ng INC. Diba? That is a big challenge. Kasi alam mo natin po yung politiko, kailangan rin po nila yung suportahan ng INC. At sabi po ni Gatchalian, kapag susuportahan daw ng mga politiko itong impeachment case si Sara Duterte, tatandaan sila ng INC at hindi sila ibuboto ng taga-INC Makabayan. Pero alam ko, kasi narinig ko nito Makabayan, according po sa ating info galing po sa loob, ipagpapatuloy nila yung impeachment case. Kasi alam mo natin, iilan lang po dito yung aayaw Makabayan. Ngayon, babalikan natin po itong si Bato de la Rosa. Bakit siya, Ivan? Kung maalala natin kanyang sinabi, sabi niya, tingnan natin kung pwede tayo mag-drop by doon at makisingit, makigulo, maglakad-lakad lang doon. Magkalo ka lang para hindi makita yung ulo mong kalbo. Pwede na, undercover lang. Bakit yan nasabi ni Bato de la Rosa? What do you think, mga kababayan?
Naalala nyo yung sinabi ko, I think that is 2 vlogs ago mga kababayan. Di ba sabi ko na mayroong pasabog sa darating na January 13, rally ng INC? Naalala nyo, di ba sinabi ko yan? Kasi nga ang totoo mga kababayan, meron talaga pong plano sana na pupunta si PBBM sa rally ng INC ngayong gabi mga kababayan. Yes, you heard it right. May plano talaga sana si PBBM. Sir Ivan, bakit sana? May plano sana si PBBM. Kasi he was invited mga kababayan, inimbitahan ho siya ng taga-INC. Yun po ang original po na plano, na susurpresahin ni PBBM yung INC members at saka lahat po na pupunta doon sa rally ng INC po, susurpresahin sila ni PBBM. But I am not sure kung kasama ba si Efelisa Makabayan. But I'm sure na itong si PBBM ay pupunta sa rally ng INC ngayong gabi. Pero yan po ay nagbago mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi nakaabot po sa intel ni PBBM, nakaabot po kay PBBM, meron kasi mga masasamang loob na nagpaplano dito kay PBBM kapag aatin daw doon sa rally mga kababayan. Yan po nakaabot. Nalala ba natin, di ba DDS, mga kababayan ko, sinabi ko that is 2 vlogs ago na this coming January 13 sa rally ng INC, meron ding pasabog. At saka kapag mangyari na yun, babalikan natin ang vlog ni Sir Ivan. Yun ang pasabog. Yun pong pasabog sana ni Sir Ivan na pupunta sana si PBBM sa rally ng INC ngayong gabi. Kasi siya po inimbitahan mga kababayan. Pero merong change ang plan kasi nga yun po ang intel na nakaabot mga kababayan na si PBBM guguluhin po na merong mga masasamang loob na pupunta sa rally ng INC mga kababayan. Anong ibig mong sabihin, Sir Ivan? Like for example, dito sa post kanina ni Maricar Seriano mga kababayan. Kanina, kahapon nga pala to, itong post kahapon ni Maricar Seriano. Pero ito po ay nirepost kanina ni Princess Maui mga kababayan. Sabi nito ni Maricar Seriano, may chismis sa kanto. Darating daw si Palakang Wakwak sa rally tomorrow. Kayo na bahala sa yawa daw. Thanks in advance. Diba? Alam mo natin po ang kanyang ibig sabihin mga kababayan. Sabi niya, darating daw si Palakang Wakwak sa rally tomorrow. Kayo na bahala sa yawa. O diba? Tapos merong post ito si Princess Mawing. Kanina mga kababayan, sabi niya, ay ganun ba? Makabili nga ng bulok na kamatis. Kasi nga sila si Maui pupunta pupunta mamaya sa rally ng INC mga kababayan. Magdadala sila ng kamatis kasi nga nalaman nila na si PBBM pupunta sa rally ng INC. Pero hindi na po tutuloy mga kababayan kasi nga sa nalaman po ni PBBM galing po sa kanilang intel na meron po mga masasamang loob na pupunta doon sa rally na meron pong gagawin na hindi maganda kay PBBM and also kay Efelisa mga kababayan. So nag-iba yung plano, hindi na po dadalo si PBBM. Ang tanong mga kababayan, paano nalaman ni Maricar Seriano? Kung maalala ninyo, di ba sabi ko na ilan lang po kami nakaalam niya mga kababayan? Yes, totoo yun. Ilan lang po kami nakakaalam niyan. Aside sa taga-INC. Siyempre, sila po kasi ang nagplano niya mga kababayan at saka inimbitahan nila si PBBM. Pero dito po, outside sa INC, ilan lang po kaming nakakaalam niyan. 11 na po kami mga kababayan. 11, included me. 11 na po kami nakaalam. Ang tanong dito, iniisip po ng mga pro-admin vloggers, sino ang nag-leak dito kay Maricar Seriano? Bakit na nalaman na pupunta si PBBM? But I'm not sure kung pupunta rin po ba si Efelisa sa rally ngayong gabi mga kababayan. Magsabi, meron talaga po mga salot. Meron talaga po mga ugok mga kababayan na nandyan pa rin po nakapalibot sa hanay ng mga pro-admin vlogger. Kung wala man sa mga pro-admin vlogger, nasa INC mga kababayan ang nag-leak niyan. Siguro, sinabi po ng mga higher positions nila, nandyan po membro po ng INC, baka sinabi doon kay Marcoleta, si Marcoleta na siguro lang ha, hindi ko sure ha, baka lang siguro sinabi doon kay Marcoleta, dahil sa Marcoleta, siya na po yung disseminate doon sa kanyang mga kalyado makabayan, kaya nakaabot kay Maricar Seriano. Siguro lang, hindi ko sure DDS, siguro lang. Yun lang pong analysis ni Sir Ivan. Kasi nga, kami po yung nagtataka, bakit nakaabot kay Maricar Seriano? Yan po yung confidential makabayan. At saka ilan lang po kami mga pro-admin, vlogger, supporter na kalam yan. Ilan lang po, included si Sir Ivan. Wala akong pinagsabihan yan kahit isa makabayan. Wala talaga. Pero dito siguro sa INC baka sinabihan nila. Kasi nga, alam natin maraming DDS dyan eh. Diba? So tama lang pong intel ni BBM. Sabi po na hindi na dapat pupunta doon kasi nga baka meron silang gagawin po
na masama dito kay BBM. Hindi po yung mga membro ng INC mga kabayan. Yung pupunta doon na hindi membro ng INC. Sila yung gagawa nito na hindi maganda kay BBM. 'Di ba sinabi na nga ni Bato de la Rosa, siya mag-undercover doon mga kabayan. 'Di ba? Mag-undercover. Iba talaga ang iba talaga yung plano dito, undercover eh. Ano ba bakit naman magkailangan po na mag-undercover? Ano bang meron doon? I-rally lang naman yan makabayan. That is a peace rally. Kung pupunta doon si PBM, that is still a peace rally makabayan in support kay PBM. Bakit ba niya sabihin na undercover? 'Di ba? Dito pa lang pinagmukha na nilang sinungaling yung INC. Dito pa lang ipinagmukha nila na sinungaling si Marcoleta makabayan. And also, idala ko rin po dito si Rapido makabayan. Kilala ba na si Rapido? Kasi nga nakita ko doon sa vlog po ni RTV. Sabi niya, 'di ba, mayroong mga artistang pupunta doon kayong gabi. May mga artista, mayroong singer or artist. At saka nalaman ko rin po, pumunta rin pala itong si Rapido makabayan. Kilala ba natin si Rapido? Si Rapido, siya yung kinontrata ng INC na kakanta ng jingle or theme ng kanilang peace rally makabayan. Si Rapido at saka kanyang grupo, kinontrata sila na sila to ang kakanta sa Pilipinas Magkaisa Tayo na kanta nila. 'Di ba? Nandun po, nakita ko sa picture eh. Nandun si Rapido makabayan, si Rapido yung naka-green. And next, sa gitna, nakalimutan ko name, pero silang tatlo, ang tatlo na yan, sila po ay isang flip-top MC or artist makabayan. Di ba alam naman natin yung flip-top? Alam ba natin yung flip-top mga kababayan? Sa mga legends na nandito, yung flip-top, according sa kanila, ito daw yung makabagong balagtasan makabayan. Di ba alam naman natin yung balagtasan? Or in short, in English, ito ay rap battle makabayan. Ito kasi ay tagisan. Tagisan kasi ito ng mga taong mahuhusay. Mahusay kasi makipagpalitan po ng mga salita, makabayan, na about ito sa mga, di ba, mag-asaran sila. Di ba, makipagpalitan po ng salita tungkol ito sa kung asaran man or makipag-rap battle. Pero ang pangunahan kasing layunin ng flip-top, 'di ba? Yan po'y asaran, bardagulan, laitan, andyan na ho lahat makabayan. Ang problema kasi sa rap battle, ang problema kasi dito sa flip-top, 'di ba, maraming iinit yung ulo diyan makabayan. Magkakagulo talaga eh. Sila po yung magkakagulo. Bakit? Lalong-lalo na, meron pong flip-top MCs or artist na grabe na pong tumira sa kanyang katunggal makabayan kapag idadamay na yung kanyang pamilya, kanyang mama or papa or anak, kanyang asawa, at saka lait-laitin, babardagolin, saka basta pangit na po pakinggan makabayan, dyan na po maapektuhan yung mga flip-top artist. Kaya nga, di ba, kung marinig ho natin, may mga balita, sila po yung nagsuntukan, meron pong patayan, meron ganun mga kabayan, kasi nga uminit na yung ulo. Pero dyan rin po matatalo ang katunggali doon sa rap battle makabayan. Bakit, Sir Evan? Kasi kapag titirahan ka ng katunggali mo, at saka ikaw po yung maapektuhan, di ba, ikaw po yung biglang mag-choke makabayan? Di ba, ikaw bigla po mag-choke. Ano yung choke, Sir Ivan? Yung pala ma-blackout ka, tas hindi mo na alam yung sasabihin mo or makakalimutan mo yung linya mo kabayan. Kasi nga, dahil po, dinaramdam mo yung sinasabi po ng katunggali mo kabayan. Dahil nga, di ba, nandyan, ulitin na po natin, asaran, bardagulan, laitan, at saka nandyan na po lahat makabayan. At kapag ka po ay maapektuhan, mahirapan ka ng rumibat. Diyan ka matatalo makabayan. So itong si Rapido, siya po ay mag-perform doon sa INC rally. Kasama rin po niya yung mga flip-top artist makabayan. Di ba si Rapido? Di ba grabe talagang bumanat yan makabayan eh. Pero siguro, hopefully, na hindi niya dadalhin ang kanyang style doon sa flip-top industry dito sa INC rally makabayan. Kasi kilala ko po si Rapido. Grabe siyang bumanat. Grabe siyang manlait. Nandyan na po lahat makabayan. Pero ngayon ko lang nalaman na siya pala ay membro ng INC makabayan. Well, I'm not sure ha. I'm not sure kung totoo ba talaga yan. Kasi nabasa ko lang doon sa comment makabayan. Membro na ng INC itong si Rapido. Sana man lang hindi niya dalhin po ang kanyang style doon sa flip-top dito sa INC rally. Okay? So diba DDS, marami kang malalaman kasi Ivan.
Okay! So before tayo pumunta doon sa ating next topic mga kabayan, syempre set naman natin. Nandyan po si Amelia Hugo. Nandyan rin po si Leonardo Blo, Treneng Lozano, Araceli Harder. I-shoutout natin si Floripigo Mapang, Jenna G, Philip Bautista, Robin Galang, Daldet Pasamonte. Kasama rin po natin si Rowena Haines, TC Stein, Army Lagasor from Sacramento. Hi to Rino Rivera, Marie Rose Santos, and hi to Shirley Risman. Okay, so baka ko, before tayo patuloy po sa ating mga topics at sa pag-usapan natin, ito naman pong si Kapitan Gago. Before that, siyempre, good news muna tayo para alam po ng mga DDS na marami mong tinatrabaho ang ating gobyerno, lalong-lalo na si PBBM. For more details, let's watch this. Nakatakda pong magkaroon ng trilateral phone call si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Kinumpirma ito ng Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez. Gayunman, hindi pa naibabahagi ang agenda ng pulong. Ang virtual meeting ay kasunod ng trilateral summit na ginanap sa Washington noong nakaraang taon kung saan tinalakay ang security cooperation, infrastructure development, at regional economic resilience. Bukod dito, nagsagawa rin ng multilateral maritime cooperative activity ang tatlong bansa noong Desyembre upang ipamalas ang pagkakaisa sa pagpapanatili ng kalayaang maglayag sa Indo-Pacific region sa harap ito ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Magandang balita naman, nagdagdag ng benepisyo ang PhilHealth para sa mga miyembro nito. Magandang balita para sa mga miyembro ng PhilHealth dahil may dagdag benepisyo silang kaloob para sa mga miyembro nila. Mas malaking benepisyo, handog ng PhilHealth sa kanilang mga miyembro. 50% ang dagdag na benepisyo para sa 9,000 case rates. Mula ito sa dating 30% lamang. As we begin 2025, I am filled with pride and gratitude for the milestones we achieved in advancing the health and well-being of the Filipino people. Last year, we made a promise to expand our coverage and prioritize the top 10 most burdensome diseases, addressing the financial challenges these conditions bring to our members and their families. I am proud to share that we delivered on this commitment. Kabilang sa kanilang binigyang pansin ay ang ischemic heart disease. Ayon sa PhilHealth, malinaw sa kanila na sakit sa puso ang nangungunang dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas. Kasama rin sa listahan ang pneumonia. Mula sa 15,000 pesos, umangat na ito sa 29,250 pesos. Ang dating 40,300, ngayon 60,450 package rate na ang i-cover ng PhilHealth. Sa cesarean naman na panganganak, mako-cover na ng PhilHealth ang 37,050 pesos na bayarin mula sa dating 19,000 pesos. Kabilang din sa mga may karagdagang PhilHealth benefits ay ang fifth leading cause of death na chronic kidney disease. Kasama rin sa may mga karagdagang benepisyo ay ang outpatient emergency care benefit o yung mga na-discharge sa ospital sa loob lamang ng 24 oras. Magyang preventive oral health services in primary care ay may updated rin na benepisyo. Ang iba pang mga case rates ay nakalagay sa website ng PhilHealth. At of course, nabanggit na rin naman ni President BBM in some of his statements na kakayanin ng pondo ng PhilHealth yung ating pagpapatuloy na pagbibigay ng benepisyo and even pag-expand pa at pag-increase ng ating mga benepisyo. Kung kaya't patuloy po natin na inilabas at ipapatupad ang ating mga improvements in our benefits. Ang ilan sa mga dagdag benepisyo ng PhilHealth ay mga naging suhestyon ni Agri Party List Representative Wilbert Manoyli sa budget deliberation ng Kongreso. Normally, ang problema natin walang pondo. Sa sitwasyon na to, may pondo. No? Anong hinihintay natin? Bakit hindi natin ito magawa? Ang hindi ko matanggap dito, bakit tingi-tingi? Bakit delay? Kaugnay naman sa 4 billion peso backlog sa utang ng PhilHealth, binibilisan na nila ang pagbabayad at tinatrabaho na ng kanilang opisina. Magiging madali lamang ang mga requirements na kakailanganin tulad ng PhilHealth claim forms, statement of account at iba pang mga dokumento na nakukuha mula sa ospital. Tumaas ang pautang ng mga bangko sa iba't ibang kumpanya sa bansa.
Nakita nga ng pagtaas ng pautang ay mga sektor ng retail, trade, enerhiya at mga financial services. Ayon sa BSP, ang pagtaas ng pautang ay may magandang epekto sa ekonomiya dahil makatutulong ito sa pagpapalawak ng mga negosyo sa bansa, dahilan para mas dumami pa ang mga trabaho at oportunidad para sa mga Pinoy. Isinasapilal na ng National Council on Disability Affairs ang magiging system ng ilulunsad na Unified ID System para sa mga persons with disability o PWD. Ayon sa NCDA, tinatapos na lang nila ang terms of reference mula sa Information and Communications Technology Management Service para ma-plansya ang ID system. Targeting masimula ng pilot testing ito sa unang 6 na buwan ng taon, kung saan ipapatupad muna ito ng mga piling LGU para masuri ang centralized printing at local verification nito. Balak ding simulan sa Hulyo ang nationwide rollout ng naturang ID. Samantala, magkakaroon din ng digital version ng Unified PWD ID para ma-access din ito via mobile app o web portal. Nagpapatuloy ang walang gutom food stamp na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Target ng pamahalaan na maabot ang single-digit % ng hunger rate sa Pilipinas. Maging ang walang gutom kitchen ay patuloy pa rin na nagpapakain ng mga mahirap na Pilipino. Plano ng Department of Social Welfare and Development na ipakalat pa ang programang ito sa maraming probinsya sa bansa, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pabor ang mayorya ng mga Pilipino sa investigasyon ng House Quad Committee hinggil sa iba't ibang isyo batay sa Pulse Asia Survey. Ikinatuwa naman ito ng mega panel ng komite. Lumabas sa isang survey ng Pulse Asia na kinumisyon ng Strat-based group na mayorya ng mga Pinoy ang pabor sa ginagawang investigasyon ng House Quad Committee. Partikular sa investigasyon nila sa extrajudicial killings, illegal na droga, as a Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Base sa resulta, 61% ang pabor, habang 24% ang nagsabi na hindi nila masabi kung pabor sila o hindi. 11% naman ang nagsabing hindi raw sila pabor. Ginawa ang survey noong November 26 hanggang December 3, 2024 na mayroong 2,400 respondents. Base pa sa survey, malakas ang suporta sa National Capital Region habang mababa naman ang suporta sa Mindanao. Ayon sa Secretary General ng Kamara, pagpapakita ito na interesado talaga ang publiko na babantayan kung ano ang nangyayari sa pagdinig ng Quadcom. When I talk with my relatives in the US, sabi nila even some Filipino-Americans are interested in watching the Quadcom proceedings. So I wouldn't be surprised kung ganun yung interest nila, no? 61%, that's quite high. Pero aminado ang SecGen, posible pa ring magbago ang sinasabi ng survey. It could change or maybe baka dumami na or kumonte. We don't know, no? But what it shows only, and I think this is my personal opinion, what it shows is there's really a genuine interest, no, on the part of the public. Lumabas din sa survey na 27% ng mga Pilipino ang umaasa na magre-resulta sa pagbuo ng mga bagong batas ang Quadcom. Tingnan nyo, 61% po yung pabor dito sa ginagawa po ng Quadcom hearing makabayan. Ang ibig sabihin, maraming interesado. Maraming interesado po ng mga Pilipino gusto malaman yung totoo makabayan tungkol po sa ginagawang kabulastugan, katarataduhan ng mga Duterte. Tignan nyo ang sabi po ng mga DDS. Sabi nila, di ba ang Quadcom hearing daw walang kwenta makabayan? Sayang daw sa pera. Ito na daw ay paninira daw sa mga Duterte makabayan. Paninira daw sa mga Duterte. Pero tingnan niyo po yung ibang mga tao. Dito po sa sinagawa po na survey makabayan, maraming nagkaka-interest dito. Bakit? Gusto malaman po ng taong bayan saan dinala ang pera na nilustay po ni Sara Duterte. Saan dito pupunta ang mga tao dahil nga hingi po ng tulong makabayan dahil po sa nangyari sa EJK War on Drugs ni Digong. Marami ho ditong nahangad po ng justice kasi nga kahit marami pong mga natigi doon na mga addict na makabayan, pero mas marami rin po mga nadamay doon na mga inosente.
So paano lang po yung mga inosente mga kababayan na nadamay po kasi nga alam mo natin, 'di ba, sa panahon po ni Digong dito po sa war on drugs na meron kasing quota system mga kababayan. At kapag makakatigi ka ng mga alleged drug lord or addict or sino man yan na matitigi mga kababayan, meron kasing kapalit na green color. Kaya doon nagkalitsi mga kababayan, maraming nadamay po na mga inosente. Kaya nga nagka-interest dito ang taong bayan, 61% gusto o nagustuhan dito ang isinagawang hearing ng Quadcom mga kababayan dito po sa EJK, pati po sa Pogo at marami pang iba, di ba? Kung nagustuhan ninyo ang ating good news mga kababayan, please give a like naman po sa ating vlog. Malaking tulong ho yan. Kung hindi man kalabisan sa inyo, sana i-share natin ating vlog mga kababayan para marami pa ho tayong matulungan po na mga kababayan natin na nabulag sa kabilang kampo mga kababayan. Please like and share. Okay, so thank you so much. So idagdag natin mga kababayan. Dito po sa sinabi ni Harry Roque, kung maalala ho natin, di ba si Harry Roque mga kababayan, parang sure na siya na si PBBM daw ay mag-declare ng martial law para hindi matuloy yung isasagawang rally ng INC ngayong araw mga kababayan. Di ba sinabi niya yan, kung matatandaan natin, that is last week. This is 4 days ago yata, if not mistaken, magsasagawa daw or mag-implement daw or mag-impose ng martial law si PBBM para hindi na matuloy yung rally ngayong araw. Diba sabi po sa post ni Harry Roque? Pero dito mga kababayan, dito tayo sure na merong admin ang account ni Harry Roque. Bakit si Ivan? Tignan nyo sinabi dito. Harry Roque na account mga kababayan, Facebook page niya. Pero sabi dito, sinabi ni Atty. Harry Roque, bakit sinabi ni Atty. Harry Roque? Hindi ba siya si Harry Roque mga kababayan? So ibig sabihin, merong admin ang account ni Harry Roque. Sabi nito, sinabi ni Atty. Harry Roque na may plano ang Marcos administration na magdeklara ng martial law para pigilan ang malawakang kilos protesta sa Enero 13 na kumukontra sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. O ano na, Harry Roque? Pahiya ka, no? Bakit walang martial law hanggang ngayon? Bakit hindi nagdeklara ng martial law si PBBM? O diba, fake news pinless mga kababayan, nabakalat sila last week ng fake news katulad nito na mag-declare daw ng martial law si PBBM. Pero hindi nangyari mga kababayan. Kasi nga alam mo natin, walang plano si PBBM magdeklara ng martial law kasi hindi na po kailangan mga kababayan. Pero yan po yung iginigiit na mga DDS sa pangunguna ni Harry Roque, mag-martial law daw. Nasaan na yung martial law? Bakit natuloy ang rally ngayong araw mga kababayan, di ba? At saka dito na po sa mga post ng mga DDS, di ba sabi ng mga kababayan, and I'm very sure na kayong lahat ang kakabasa nito, di ba sabi nila, bilang na lang daw ang araw ni PBBM. Bilang na lang daw ang oras ni PBBM. Kasi daw sa mangyayaring rally ngayong araw mga kababayan, bilang na lang araw ni PBBM, bilang lang araw ang oras ni PBBM. Pero pagkatapos ng rally ngayong araw, presidente pa rin po si PBBM. Kapag mangyari ang mga kababayan, babalikan natin ang mga DDS. Kasi sure na sila dahil daw sa mangyayaring rally ngayong araw, matatanggal daw sa pesto si PBBM. Babalikan natin sila mga kababayan, di ba? Anyways, forward tayo sa ibang usapin mga kababayan. Kasi nga si Sara Duterte nandun ngayon sa Japan. Nandun si Ivan, yes nandun po kasi nga siya po ay nagpabiktim na naman doon sa Japan mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo, itong post po nila ni Princess Maui, doon ko ito nalaman kay Princess Maui mga kababayan na nandun pala itong si Sara Duterte. Nagpabiktim na naman po mga kababayan. Pero dito sa meet and greet na pinuntahan ni Sara Duterte mga kababayan, kung napapasin natin, iilan lang po ang tao dyan. Nilangaw. Tingnan nyo, partida si Sara Duterte na po ang pumunta dyan mga kababayan para ma-meet niya yung mga kababayan natin po na mga DDS nandun sa Japan. Kung maalala ho natin, di ba meron pong isinagawa po na rally, I think this is a week ago mga kababayan, yung Protect and Support BP Sara Duterte Peace Rally. Kasi ito po iginiit na mga DDS, marami daw mga kababayan. Di ba marami daw? Kasi nga doon po sa video na kanilang ipinakita, pabalik-balik naman kasi yon. Napansin natin na pabalik-balik po yung video mga kababayan. For example, mag-tilt ang video papunta dito. Pag malapit na sa madulo mga kababayan, ibabalik naman sa ibang side. But the same pa rin po pag ganun. Kaya nga kung matitingnan natin doon sa post ng SMNI,
marami tingnan. Pero pabalik-balik lang po yung video na yung makabayan. Hindi po marami. Bakit? Yung mga nagpuntahan doon sa rally na yon na Protect and Support VP Sara Duterte Peace Rally, sila rin po yung grupong pumunta dito sa meet and greet ni Sara Duterte makabayan. Diba? O, iilan lang po sila makabayan. Marami ba yan? Umabot ba yan ng ng 50? Umabot ba yan ng 60? Hindi nga nila mapuno po yung isang classroom makabayan. Ito ating patunay na nilangaw si Sara Duterte at pakunti na lang po ang kanyang supporter makabayan dahil po sa mga isinasagawa pong series of hearing doon sa HOR and also doon rin po sa Senado makabayan. Diba? Nilangaw na si Sara Duterte. Hey! Mawawala na si Sara kasi nga siya po ay ma-impeach makabayan. So before tayo pupunta doon sa ating next topic, i-shoutout natin. Nandyan po si Ruben Dolor, Jody Labrador, nandyan rin po si Shane Sibal from Laguna, hi to Velma Micabalo, Jess Subto from Calamba, Laguna, Buhay OFW TV or si Kapitan Leo. Kasama rin po natin si Marie Osta, Reds 99, Feli Valdez, Winnie Angeles from Samar, Lancaster. Nandiyan rin po si Rad Avan, Andang Pedrera from Cavite, Dasma, Josephine Gallego. Nandiyan rin po si Ben Impay, Renato Santos, Jocelyn David, Noma Homcock. Nandiyan rin po si Bianong Mani, Ashen, Loloy Angela from Surigao del Sur. Isa rin po natin si Jenny Howard, Julia De Vera from Taiwan. Nandiyan rin po si Ronelyn Lamsen and hi to Evangeline Sanchez. Okay, so makahabahan ko, pag-usapan natin itong si Dado. Kasi nga makahabahan ko, di ba alam mo natin siya po ay nagbanta. At saka dito po sa kanyang dalawang video na to na ayaw ko na po ipakita kasi nga the same pa rin po makahabayan. Saka nakita na rin po natin yung pagbabanta ni Dado na ipapatigi daw niya yung mga PBBM vlogger at saka idadamay na daw yung mga trolls pati po yung mga pamilya makahabayan. Kung kinakailangan daw sila banda makahabayan ang pamilya na mga supporter ni PBBM. Kasi daw napapakalat daw ng fake news, character assassination daw ang ginagawa ng mga pro-admin vlogger, pati po ng mga Marcos supporter makabayan. Kaya ang plano nilang ipapatigi ang mga pro-admin vlogger. Ito ring nangyari dito kay Amigo ng Bayan makabayan. Baka nga konektado to eh. Kasi nga alam mo natin si Amigo ng Bayan, siya po ay solid supporter kay PBBM. At saka marami rin po siyang alam sa mga Duterte makabayan. Diba sinabi niya doon sa kanyang vlog na ipinakita ko dito sa inyo kung gaano siya kasolid supporter sa mga Duterte or kay Digong. Nabigyan nga sila ng malaking budget makabayan. Diba sabi niya 15 million pesos mahigit daw yon ang kanilang inoffer, ibinigay doon kay Bongo para sa pangampanya ni Digong. Kasi according po kay Amigo ng Bayan, nagustuhan niya ang plataforma ni Digong. Pero kalaunan, kasi nga nalaman niya yung mga katarataduhan dito ni Digong, nalaman niya, so diba kanya pong binulgar makabayan. So nang nag-start up po na maging PBBM vlogger o supporter, ito pong si Amigo ng Bayan, diba siya po'y tinigi makabayan. Dahil rin po dito, siguro lang, hindi natin alam, hindi to kumpirmado, hindi to verified, na dahil po, kanya pong ibinulgar ang pagkatao ni Katibinag makabayan. So kaya siguro tinigi itong si Amigo ng Bayan. Ngayon, dahil nga na PBBM vlogger, ito si Amigo ng Bayan, so marami rin po mga naapektuhan na mga kasama rin po natin po na mga vlogger makabayan. Kasi nga nakita namin sa listahan, meron kasing i-forward sa amin, doon sa aming GC, listahan na isusunod daw dito kay Jacob Arroyo or Amigo ng Bayan makabayan. Doon sa listahan, nakita ko nga doon, nandun sila si Takero Miyamoto, nandun si Mima Alicia, nandun po si Biyahe ni Koy TV, nandun po si Insurrecto. Bakit Insurrecto, Sir Ivan? Kasi nga diba siya po yung naunguna dito sa Impeach Sara Rally. And also nandun rin po sa listahan si Stephen Lee yata, if not mistaken. At marami pang iba makabayan. So yung listahan na yun daw ang isusunod dito kay Jacob Arroyo. So maraming naapektuhan makabayan. Kung napapansin natin, diba si Biyahe ni Koy TV, siya po'y konting parang lumaylo makabayan. At saka napanood ko rin po ang kanyang vlog na siya daw ay medyo umiwas ng konti. Kasi nga, pinadalhan daw siya ng picture na hindi niya kilala, picture sa harapan ng kanyang bahay makabayan. Yun ang sabi ni Biyahe ni Koy, na pinadalhan daw siya ng picture ng harapan ng kanyang bahay. Kaya medyo nangamba na ngayon itong si Biyahe ni Koy, so hindi natin alam kung ano yung kanyang plano makabayan. Kaya medyo
ano siya ng konti, sumigway ng konti. Ito rin pong si Stephen Lee. Nakita ko kahapon sa kanyang vlog, mga kabayan, na dinala na niya ang kanyang pamilya palayo. Siguro, hindi na alam, baka alam rin po ng mga may nagpaplano, mga kabayan, sa mga BBM vlogger, na laman siguro yung location ni Stephen Lee. Siguro lang. Kaya nakita ko kahapon sa kanyang vlog, dinala na niya ang kanyang pamilya palayo sa kanilang lugar, mga kabayan, for safety. So ang ginawa ng mga pro-admin vlogger, yung dalawang video ni Dado, mga kabayan, which is yung death threat na video niya, i-forward na doon sa NBI. So yung video na yun na po ay re-reviewin ng taga-NBI, mga kabayan, sa pangunguna ni Director Santiago. Re-reviewin yung, mga kabayan. And also, mga pro-admin vlogger, nakita ko doon sa GC na meron na bang plano na bawat isa na mga pro-admin vlogger magpa-file ng kaso, grave threat, dito kay Dado. Kahit saan ka mang lugar, mga kabayan. Yan po ang plano ng mga pro-admin vlogger ngayon. So, please, ipag-pray ninyo kami, okay? Please pray for us, for our safety. Kasi iba na talaga yung laro ng kabilang kampo, mga kabayan. Hindi kasi kaya nila, o hindi nila kaya na ma-accept yung defeat nila, yung pagiging talunan nila, mga kabayan. Hindi nila kasi ma-accept. Kaya ito lang po ang kanilang iniisip. Diba, gurgurin yung mga vlogger ng mga PBBM na grupo. Gonggong talaga eh. So anyways, mga kabayan ko, ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Mawawalan ng gana, baka masira ang napakataas na imahe at pagkilala ng taong bayan sa Kongreso kapag hindi nila inaksyonan ang impeachment complaint ng civil society, marginalized sector, kaparian at mga abogado. Kasi sa ngayon, 3 po nakapile dyan eh. Kaya ko sinasabi yan, kasi ang Kongreso, 19 Congress, umangat eh. Di ba dun sa survey na pinag-uusapan, 61% ng mga Pilipino, mataas yun ha, ilang milyon yun. 61% ng mga Pilipino naniniwala sa Quadcom. Naniwala at nagsubaybay sa mga public hearing ng Quadcom na nag-imbestiga sa mga human rights violation at iba pang mga nangyari sa nakaraang gobyerno. Ganong kataas ang percentage ng naniniwala at nagsubaybay sa ating Kongreso. Yung 60% na yan, mababawasan yan pag hindi inaksyonan ng Kongreso ang impeachment complaint against Vice President. Kasi alam ng mga Pilipino, alam ng 61% o alam ng majority, hindi lang 61% ng mga Pilipino, na nasa kapangyarihan ng Kongreso at Senado na kanilang harapin ang impeachment complaint. Nasa saligang batas yan. Dalawa lang naman, yan ang dati ko na sinabi, na pwedeng gawin ng Kongreso. Ibasura yung impeachment complaint o ituloy at dalhin sa Senado, magkaroon ng trial. Yan ang trabaho ng Kongreso. Hindi pwedeng deadma, hindi pwedeng ibaliwala. Kasi magtatampo at gagalit ang tao. Pangalawa, hindi nila trabaho ang idedma ito o baliwalain ang impeachment. Hindi ko sinabing malakas ang ebidensya. Ang sinasabi ko, o hindi ko sinasabing guilty ang Vice President. Kung malakas ang ebidensya, tingnan. Kung mahina ang ebidensya, tingnan. Yan ang mandato ng Kongreso. Kaya mga Congressman at sa Speaker of the House, leadership ng Kongreso, panindigan ninyo ang inyong trabaho. Huwag kayong matakot sa anumang impluensya ng politika, politiko, at ng iba't ibang organisasyon. Yung inyong sinumpaang tungkulin bilang mambabatas, yan ang hinihintay ng taong bayan na inyong gamitin. Ginawa na ninyo, nanindigan na kayo in aid of legislation, oversight function ng Committee on Appropriation, Good Government, Blue Ribbon Committee, at yung Quadcom Committee hearing. Positibong tinanggap ng tao. Nagkaroon ng idea ang mga Pilipino. Bumilib at nagpuyat, nagpagod ang mga Pilipino sa abroad para kayo subaybayan. Naniwala ang marami na tama yung inyong ginawa in aid of legislation. Kaya nga 61% ang lumabas, pumabor sa ginagawa ng Quadcom at mga hearing. So dito sa impeachment, dito kayo masusubukan. Mananatili bang 61% or tataas pa o mababawasan ang percentage ng mga Pilipinong naniniwala sa inyo? At para po sa aking paniniwala at opinyon, kung gusto nyong ma-maintain yung mataas na kredibilidad
mataas na pagrespeto ng mamamayan sa ating Kongreso, inyong aksyonan ang impeachment na ito. Ibasura nyo kung sa tingin ninyo ay walang probable cause or mali ang basihan, o inyong ipadala sa Senado para magkaroon ng trial. Ganun po yun. Kasi ang trabaho ng Kongreso, mag-impeach. Ang trabaho ng Senado, alamin kung dapat tanggalin sa pwesto ang impeachable official like Vice President. Kaya nga mayroong trial, mayroong due process, bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataon tanungin ng mga Senator Judge kapag ka nagkaroon ng impeachment trial, impeachment court. Ang trabaho ng Kongreso, suriin lang. May ebidensya ba? Nasa tamang proseso? At pag may sapat na number, i-transfer nyo sa Senado. Kasi hindi naman kayo magtatanggal sa impeachable official. Kayo ang magiging prosecutor pag dumating na sa trial ang ating mga kongresista. Iba pa yung private sector lawyer. Yan. So, hindi lang ang mga congressman at senador ang dapat kumilos dito, pati ang mamamayang Pilipino. Magsasalita ang mga Pilipino pabor o hindi sa impeachment case. Dahil karapatan ng mga Pilipino malaman ano nga ba ito. Totoo ba ito o hindi? May basihan ba o wala? Yun po yun dapat malaman. Hindi pwedeng pagtakpan, hindi pwedeng ibaliwala, hindi rin pwede na totally ibasura nyo ng ganun-ganun lang. Mayroong proseso. Ang proseso dyan, daanin sa public hearing ng Committee on Justice. Pag meron ng sapat na number, 103 signature na papabor sa impeachment, automatic itatransfer ang article of impeachment sa Senado para magkaroon ng trial. 103 signature. Ngayon, 3 na yung nakapile, meron pa raw isa na ipapile anytime next week kung ano man. Maging 4 o ilan man, 2, 3, impeachment pa rin yan. Kung gusto nyong pag-isahin yung 3 o 4 na article of impeachment, betrayal of public trust, pwede. Pare-pares lang naman halos. Betrayal of public trust, graft corruption, bribery, perjury. Ang issue rito ng civil society, marginalized sector, kaparian at abogado. Yun po yun. Sa ilalim po ng saligang batas, may karapatan ang mga petitioner, complainant. Sa ilalim din ng batas, mayroong mandato, obligasyon ng Kongreso at Senado na dinggin ito. Hindi pwedeng ibaliwala. Kung ano kailang gagawin, hindi natin alam. Hindi ko pangungunahan. Ang sinasabi ko lang at pinapalaala ko yung obligasyon na magkabilang panig. Ako naman bilang political blogger at mamamahayag, atin lang ibinabalita ito at sinusuportahan na ipairal ang batas. Okay? Bigyan ng hustisya, bigyan ng karapatan ng complainant, bigyan ng karapatan ang akusado sa legal na proseso. Yun po ang sitwasyon. O, di ba? Okay, nakakaintindihan tayo. So, political season na, magkakampanya na. Mag-i-election tayo sa Mayo. So, ang impeachment, political, technical, legal. Legal kasi naaayon sa saligang batas. Technical, conforme sa proseso. Political, conforme sa partido, kampihan, ganon. 3 yan eh. 3 yan. Political, technical, legal. Pero kailangan legal ang mga ibabaw. Justice for all. Di ba? Lahat naghahanap ng katarungan. Kung walang ebidensya, di-dismiss. Kung may ebidensya, papanagutin. Ano ang kapanagutan yan? Impeach. Ano ang sunod yan? Tanggalin. Yun po yung kaparusahan kapag may pagpapatunay. Pero malayo pa tayo doon. Kaya nga dapat huwag nilang ibaliwala. Gumalaw kayo mga congressman, senador. Sabi nyo, wala nang panahon, wala na nga ang oras. May makakunti na nga ang panahon ninyo, mabagal pa kayo. Ayan ang mangyayari. Huwag niyong daanin sa technical, yung wala nang oras. Meron pang 15 days ang Kongreso bago magsara ang 18th Congress bago mag-eleksyon. Kasi pag natapos yung 19th Congress, ang susunod 20 Congress na. Sa July pa yon, matagal pa yon, di ba? Ayan, okay? Okay, so kasama rin po natin si Trinidad Lozano, Weng Salvatierra, Gorgunya Angala, Buboy Almido Costin Sadugyo, nandiyan po si Abraham Yanet, Nem Lagaso,
Hi to Nonski Pasamonte. Shoutout natin si Lone NGL from Zambales. Shoutout daw sa kanyang pamangkin na nandyan sa Cebu. Hi to Testa Maliwan, Nida Ichhaka, Raymond Tabios, Lucita Tolentino. Hi to Marilo Lumiares Longara. Isyata rin natin si Annabel Hoson, Daniel Galarpes, Maan Kalimlim, Evelyn Garcia, Sean Els Laurinaria, nandiyan rin po si Julieta Caramilnan Migoro, Osborne Gislani, nandiyan rin po si Elvira Shimizo, Felicitas Manibog, Apple Nash, Direk Erwina Argilles, hi to Emerald Gemini, Teresita Ridolia, JRN, Ilina Cao, hi to Aladen Impok, Rica Noses, Merna Borromeo, Milagros Banes, ang kasama rin po natin si Robert Dulos, Elsa Hoffman, Mayria Soriano, Gareth Batarina, Raquel Barameda, and hi to Feli DB. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, salamat po sa buhay na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Salamat din po sa mga biyaya at mga oportunidad na patuloy mong binigay sa amin, lalo na sa kaligtasan at proteksyon ng aking pamilya. I-bless niyo po ang aking tahanan upang ang mga biyaya ay patuloy na umaapaw. Ilayo mo ang aking pamilya sa sakit at mga problema. At sana pagising namin bukas ay may bagong good news kaming matatanggap at pagpapala mula sa iyo. Inianalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.